handa na umano itong mga tauhan ng iba't ibang grupo, iba't ibang tribo sa Mindanao para magbigay ng proteksyon kay Vice President Sara. Kung ano mang training or kahit ano pa ang kanilang paghahanda ay gagawin nila umano, training, evaluation at kung ano pang screening ay nakahanda na umano ang kanilang mga tauhan at na-briefing na ito para sa posibleng pagbigay ng proteksyon kay Vice President Sara. Panoorin natin ito. Ito ay nagpahayag ng kahandaan ang 11 tribo na magbigay ng seguridad kay Vice President Sara at sa buong pamilya Duterte. Ito, napagkaisahan namin na kaming mga 11 deputy mayors of Davao City na magkaroon kami ng mga volunteers. Ito walang bayad. Ito taos-puso po namin inoboluntaryo aming sarili at aming mga tribo na ipaglaban at protektahan ang mga Duterte family. Dahil ayan, napakagandang advokasya po ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, mga kababayan po natin. Dahil nakita nila kung gaano katapat magserbisyo po itong mga Duterte at lalo na po sa usapang pangkapayapaan, si PRRD talaga ay sinusulong niya po yan sa Mindanao. Which is nangyari po yan sa administrasyon ni PRRD. Nagkaisa po ang iba't ibang tribo sa Mindanao dahil po sa panawagan ni PRRD. And ngayon gusto nila ito ibalik sa pamagitan ng pagbibigay ng protection dito sa ating mahal na Vice Presidente. nung una pa lang, sino bang nagbigay sa amin ng importansya kundi sa panahon ng mga Duterte. Ngayon, oras na po namin na ipakita ang pagkakaisa namin dahil sa pagmamahal nila sa amin, ibabalik din namin ang pagmamahal namin sa kanila. Bawat tribo ay may 20 voluntaryo na sumailalim sa security orientation para matiyak ang kanilang kahandaan at maitupad ng maayos ang kanilang mandato. Yun, ang dami mga kababayan po natin. 220 po na mga para makonsidera po nating mga civilian security po ito na inihanda po nila para kay Vice President Sara. At alam naman natin na ito ay mga well-trained at siguro hindi naman magbibigay ang mga ito ng hindi professional pagdating po sa pagbigay ng security sa mga VIPs. Ang tanong lang natin dito, kung ito ba ay tanggapin ni Vice President Sara at kung anong proseso. Anyway, darating po tayo dyan. Kasi sa ngayon, ay talagang inaantay pa nila talaga itong official na sagot ni Vice President Sara. At alam po natin sa panawagan ni Senator Bato, marami po yung nagpahayag na handang magbigay ng suporta. Pati po sa panawagan ni Senator Robin Padilla at Senator Bongo. Tao, financial, so napakarami pong tumugon. At handa umano silang tumugon kung sakaling manawagan itong si Vice President Inday Sara. Kung kinakailangan pa ng dagdag na tauhan, aninakan, ay hindi sila magdadalawang isip na magpadala pa. May panawagan naman sila sa kasalukuyang administrasyon na walang hinto ang panghaharas sa mga Duterte. Kayo namang nanggigipit ng haharas, pag-isipan ninyong mabuti. Huwag po tayong maging tauhan ng mga satanas. Dahil ang masakit na katotohanan po yan mga kababayan natin. mundo po ay pansamantala. Hindi natin alam, bukas makalawa, wala na tayo. Ayun. Pag ang ginawa natin, yung lahat na kabulastugan, hindi tayo nag-ano ng matuwid, kawawa po tayo sa kabilang buhay. Sana magkaroon po tayo ng tamang evaluasyon sa ating mga sarili. Sa mga naisip na lang natin sa ginagawa ng ating mga Duterte family. Halimbawa na lang po, Mr. President, sana po ito na lang po maisip ninyo. Tinatagal-tagal na panahon, never po napalibing ang inyong ama. Ayan, isa po yan mga kababayan po natin sa isa po sa napakalaking utang na loob talaga ng mga Marcos. And which is yan po yung nakita din po ng ating mga kapatid na Muslim dahil marami talaga ang mga dumaanan na presidente, ilang dekada na po na hindi napalibing ang kanyang ama, pero isang Duterte lang po yung nanindigan at naniniwala na kailangan malibing sa libingan ng mga bayani itong Marcos Sr. So which is tinupad po yan ni PRRD. Pero ano po yung kanilang ginagawa? Ano po yung kanilang ginagawa ngayon? Pang-o-oppress, panggigipit, paninira, at mukhang gusto pa nilang isurrender sa ICC. Panahon po ni President Duterte lang po nalibing ang iyong ama. Yun na lang po, respeto na lang po sana. Sana naman po, alam niyo naman po na ang mga boto na nanggagaling dito sa Mindanao, lahat po yan, puro Duterte, hindi lang sa Mindanao, buong Pilipinas. Kung hindi dahil sa kanya po, mahihirapan po kayong manalo. Sana po, bigyan na lang po ng respeto at paggalang ang mga Duterte family. So, ayun pawang katotohanan po yung sinasabi ni brother,
na real talk po itong mga Marcos na ito. Tama naman na kung hindi talaga nakipag-alyansa sa kanila mga Duterte ay hindi talaga sila mananalo. Sa Mindanao, solid po dyan. Siguro yung mga sumusuporta lang sa kanila ay itong mga congressman, gobernador na alipores din po nila, which is nakikinabang po ngayon sa pera ng taong bayan na hindi po natin alam kung saan napupunta. At itong si Marvel naman ay mukhang nagpapagamit mga kababayan po natin. Ito tingnan niyo po yung naging komento po dito ni Gadon. Ang sabi ni Gadon daw na itong Maisog peaceful rally daw ay naninira o mano. So which is kabaliktaran at sinasabing ang Maisog ito daw yung ginagamit para i-political harass itong si President Marcos. Actually hindi, baliktad po itong sinasabi ni Gadon. Sila nga po yung mga nagpaparke ng mga malalaking truck, malalaking traktor sa mga binyo po ng mga hakbang ng Maisog. Di ba? Tapos yung mga mayor, tinatakot nila kaya ina-atras ang mga lisensyang binibigay sa ganap ng hakbang ng Maisog. Tapos sasabihin niya na sinistiraan, sasabihin niya na ito daw ang nagpapa-implement ng political harassment lamang sa nasa administrasyon. Paano maharas yung nasa administration? Sila nga po yung humahawak Hawak nila militar, hawak nila yung police. Paano mo sila maharas? Resources, pera ng taong bayan, nasa kanila. So obviously itong si Gadon, mga kabayan po natin, ay mukhang ito na po ngayon ang nauutusan para magtahol para sirain po itong mga Duterte. Pero kagaya kay Trillanes po mga kabayan, hindi ito magtatagumpay ang mga to. At kita naman po natin kung gaano po ang pinapakitang suporta po ng mga kapatid po nating Muslim na nasa Mindanao. So abangan po natin yan mga kabayan po natin dahil sa kanilang pagtipon-tipon ngayon, ito na po yung kanilang napagkaisahan na handa po silang magbigay ng proteksyon sa ating Vice President.